refreshment o finding rest and refreshment in God's presence. Hindi tayo makakakuha ng repression o ng refresh sa kaluluwa natin at sa pagkatao natin sa mga bagay na ibinibigay ng mundo. Kundi matatagpuan pa rin natin yung refresh ng ating mga kaluluwa, ng ating mga buhay. Kanino? Sa presensya pa rin ng Panginoon. Amen? Sa presensya pa rin ni Lord. Doon pa rin tayo laging babalik. Kaya nga yung verse natin sa Psalms chapter 23, verse 1 hanggang 3, nung sinulat ito ni King David, meron siyang personal crisis. Okay? Meron siyang personal na problema, meron siyang personal na pinagdadaanan. Pero bagamat meron siyang pinagdadaanan, he wrote, Psalms chapter 23, para maintindihan ng bawat Kristiyano na kung meron kang personal crisis, there's a personal Christ. Amen! Huwag natin kalimutan nyo na kahit meron tayong personal crisis, meron tayong personal Christ na tutulong sa buhay ng bawat isa. At yun ang naiintindihan ni King David, na meron akong personal crisis, but eventually, meron akong personal relationship sa Diyos. Kaya kung meron akong personal crisis, sasabihin ko pa rin sa Panginoon, yung personal na relasyon ko sa Kanya at yung personal na relasyon niya sa akin. So now, it is personal, mga kapatid. Ibig sabihin, dapat maintindihan natin na kapag meron tayong pinagdadaanan, hindi lang yan para sa'yo. Pag meron kang kinakaharap sa buhay, hindi yan para sa'yo, kundi katuwang mo si Lord sa lahat ng bagay na pinagdadaanan mo. It makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. So, merong personal crisis. Sino? Si King David. Actually, king na siya nito. Pero kahit hari na siya, meron pa rin siyang pinagdadaanan. How much more tayong mga tao? Tayong mga simpleng tao. Amen? Marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Pero nato ngayon ni Haring David, na kahit may crisis sa buhay niya, sinasabi pa rin niya, si Lord, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Na kahit may problema ako, may pinagdadaanan ako, yung Diyos na pinaglilingkuran ko, nilalay doon pa rin ako sa green pastures. Nililig pa rin ako beside quiet waters. Anong ibig sabihin ng green pastures? Anong ibig sabihin ng quiet waters, mga kapatid? Kahit may problem tayo, may pinagdadaanan tayo, alam ni Lord kung paano ikakalma ang sarili natin. Amen! Na kahit ang gulo-gulo na ng paligid, alam ni Lord paano i-repress yung soul mo. Alam ni Lord ang gagawin niya. Alam ni Lord ang ipoprovide niya. Amen! Kaya sabi ni King David, He makes me lay down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Sinasabi niya rito kung paano nagiging shepherd si Lord sa buhay niya. Kasi mismo si King David naranasan maging shepherd. Amen po ba? Kasi siya ang bunsong anak ni Jesse. Okay? Kapag bunsong anak ka sa Israel, mga kapatid, ang iyong task hindi maging sundalo. Ang iyong task maging tiga-alaga ng mga hayop na kinabibilangan ng iyong pamilya. At yun na nangyari kay King David, mga kapatid. Bago siya maging hari, bago siya piliin ng Panginoon, naging shepherd siya ng mga tupa. At alam niya rin, nung siya'y naging hari, kung sino ang tunay na shepherd ng buhay niya. At ang tunay na shepherd ng buhay niya, walang iba kundi si Lord. At nung meron siyang personal crisis, hindi niya naisip yung negatibo. Bagkus, ang naisip niya, itong Diyos na pinaglilingkuran ko, itong Diyos na sinasamba ko, ilalay down ako saan? Sa green pastures. He leads me beside quiet waters, na kahit ang gulo-gulo na ng paligid ko, kahit may sarili akong problema na minsan hindi ko kaya, yung Diyos pa rin yung magpo-provide ng escape
sa crisis na meron ako. Refresh your soul. Next slide. God is able to provide. Amen. Kahit meron kang personal crisis, able pa rin si Lord gumawa ng escape para dyan. Amen. Hindi ikaw ang gagawa ng escape, kundi si Lord ang gagawa ng escape para mapagtagumpayan mo yung kinakaharap mong personal crisis. God is able. When we talk about the word able, ibig sabihin, lahat ng bagay kaya niyang gawin. Amen po ba? God is able to provide. Amen? Kaya niyang provide ng lahat po ng bagay. Emotion, spiritual, mental, lahat po ng bagay kayang i-provide ni Lord. Kaya si King David, nagtungayan niya, nasabi niya, kahit may problem ako, itong Diyos na pinaglulungkuran ko, He makes me lie down in the green pastures. Alam niyo yung pangangailangan ko, kapag may problema ako, ipaparamdaman niya yung presensya niya. Amen! Kapag may pinagdadaanan ako, sasamahan ako ng Diyos na pinaglulungkuran ko. Amen! Kapag gusto ko nang mawala sa mundo, sasabihin ni Lord, may halaga ang buhay mo. Amen! He leads me beside quiet waters. God is able to provide. Magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Magpatuloy kahit mahirap. Amen! Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos because if we talk about the precious soul, God is able to provide. Minsan nakikita natin parang ang gaan naman ang nangyayari. Kung sinasabi natin God is able to provide, bakit ganito yung sitwasyon ngayon? Kung sinasabi natin God is able to provide, bakit ganito naranasan ko ngayon? Hindi mo ba pwedeng sabihin na God is able pa rin kahit walang nangyayari ngayon? Amen! Andiyan ba kayo? Na God is able ka rin parang hindi mo nakikita ano ba talagang mangyayari? Pero masasabi mo rin, God is always able to provide. Amen! Hindi mo man nakikita yan, pero makikita mo soon. Amen? Because God is able to provide.